Hi guys! Kamusta kayo? Ayan, andito ulit kami sa lake. Ayan, si Maxine, nagsiswimming. Andun siya. Summer pa rin ngayon sa Finland. So, siguro mapapanood nyo to ay late na. Kasi makaschedule ang aming mga vlogs. Cellphone lang yung gamit ko ngayon guys. Kaya medyo ewan ko yung quality. Ayan. Ngayon, ang pag-uusapan ko naman ay cons. Ano ba ang ibang word sa cons? Cons living in Finland. Yung mga disadvantage. Nasa tawag. Mga disadvantage living in Finland. Ayan. Ito ay disclaimer lang. Ito ay based sa aming based sa aming experience. Yan, disclaimer, ito yung based sa aming experience. Yan. Una, yung winter. Yung climate dito, mas matagal ang winter kaysa summer. Ayan, siguro, ilang buwan lang yung summer dito, yung mainit talaga. July, tulad ngayon, yan, mainit. Pero after nito, noong June nga, sabi summer na daw, pero medyo malamig pa rin noon eh. Naka-jacket pa rin. Ngayon lang kami nag-t-shirt talaga. July kasi to. Saka yung pag-winter, darkness. Yung palaging madilim. Laging madilim dito mabilis magdilim pagka winter. May time na alas 3 pa lang or 2:30 pa lang, gabi na. Tapos, ang tagal din mag-araw noon pagka winter. Halimbawa, mga 10 pa lang or 9, saka pa lang yung liliwanag yung araw. Tapos, biglang mamaya, didilim na agad, 2:30 pa lang, 3 o'clock. Ayan, yun lang yung pangit doon sa Kasi parang malungkot kasi yung yung weather pagka ganong madilim agad. Saka hindi mo na agad nagagawa yung mga bagay na, mamasyal, ganun. Kasi nga, ang dilim na. Ayan, pati yung, meron kasi iba yung depression ba? Nakaka-depress yung weather pagka ganong madilim agad, di ba? Iba kasi pag ganitong maliwanag, summer, parang nakaka-good vibes sila. Ayan, may tao sa likod. Ay, hindi ko lang siya kinukunan. Ikalwa, yan yung una, winter, long winter. Sumasama kasi siya. Takpan na lang natin. May tao. Una, yung climate. Ikalwa, language barrier. Ayan. Sobrang hirap. Hirap ng Finnish. Ang gamit dito, Finnish and Swedish. Official language nila dito. Mahirap siya pag-aralan, though. Napag-aaralan. Pero mahirap talaga. Kasi mahirap talaga ang Finnish. Kailangan mo, it took years para matuto talaga. Continuous learning talaga ang language dito. Hindi mo makukuha agad-agad. Basta long term ang pag-aaral ng language dito. Hindi sila, though yung iba nakakaintindi mag-English, pero hindi ka talaga nila i-English. Sila, parang ewan ko, ayaw mag-English. Sige. Pero marunong na mag-English. Konti. Pa rin nila, ipipilit pa rin nila ang Finnish. Hindi sila magagamit ng English. Ikatlo, job market discrimination and barriers. Ayan, ito ay based sa aming experience lang ha. Ayan, may mga yung ibang immigrants dito nakakaranas ng bias or hidden discrimination when applying for jobs. Yung pag nag-a-apply ka, halimbawa, nakita lang nila na yung pangalan mo, foreigner, hindi siya local na pangalan. Hindi ka nila agad i-entertain kasi alam nila na hindi local yung pangalan, hindi local yung aplikante. So, yun, parang doon pa lang discrimination na dito.
kadalasan dito, so pag cleaner, ayan, mga Pilipino kinukuha nila. Pero pagka ibang trabaho, siguro, swertehan na lang talaga. Sobrang hirap ng trabaho Pero, ngayon dito. Sa mga naririnig ko, ito sa mga kwento lang din naman to ng mga nandito na sa Finland, ng mga nakaranas ng mag-apply, ganun. Dito ka din. Ayun, pagka ano, hindi na nila tinutuloy yung interview pag nalaman na ganun. Ayan. Tapos, kaapat, social integration can be difficult. Ano daw, social integration, yung pag-usap sa pakikipaghalubilo sa mga Finns, sa mga Finnish. Kasi sila ay, ang alam nyo naman sana, kapag i-research no, Finnish people ay ano, mga reserved sila or private people sila. Mahirap silang maging, swerte mo pagka nagkameron ka ng kaibigan na lokal, pero hindi sila agad-agad yung nagtatrust. Nagtitiwala. Oo, hindi sila nagtitiwala sa mga, lalo sa mga foreigner, ganun. Kasi hindi sila nakikipag-usap masyado. Kami nga, ang tagal na namin doon sa bahay namin, mga kapitbahay namin, wala kaming kilalang kapitbahay. Takot lumabas pag Oo, hindi sila, ano, hindi sila lalabas. ayaw sumabay. Oo. Bakit may sumasabat, gumawa ka sarili mong vlog. Charot. Is lang. Ano yun, basta hindi mo sila makikipag. Merong iba siguro, mangilan-ngilan, oo. May ibang friend. Oo, may ibang friendly na makikipag-usap. Pero kadalasan hindi talaga sila friendly. Para sa amin lang yun ha, sa ano namin. Meron siguro iba, pero yun yung nararanasan namin. Tapos, alam ba, ganyan. Hindi sila, basta kasi kami, nakapag-travel naman kami dito sa iba't ibang Europe. So, okay naman pagka nagbablog kami, nag-hi pa sila, gano'n. Pero dito, parang, Diyos ko po, tatago pa sila, iiwas sila. Ayaw, talaga sila sa social, ayaw nila ng ganyan, Dito lang. mga camera. Yun ay napansin ko lang naman. Tapos, ikalima, high cost of living. Ayan, mataas ang dito, cost of living, lalo na pagka nasa city ka. Pero pag mga probinsya, carry lang naman. Base sa mga naririnig kong nakausap ko na tumira doon sa probinsya, yun, mura lang. Makakaipon ka doon pagka nasa probinsya ka. Kasi doon, mura ang upa sa bahay. Compare dito sa pag nasa Helsinki ka, sa mga city, ayan, mahal ang renta talaga ng bahay, saka yung sa mga ibang grocery. Medyo mataas ng konti. Oo, may talaga iba-ibang mga presyo dito pagka grocery. Napansin namin, tulad no, may nakita kami mura. Iba-iba pala ang presyo ng bigas dito. Sa amin, ang mahal ng bigas, nabot ng 1 euro. Tapos, may napanood kaming vlog, doon sa lugar nila, 0.45 lang. Imagine nyo, kalahati ng presyo ng dito sa amin. Ayun, kala namin iisa lang yung presyo ng tulad sa atin sa Pinas, 'di ba? 'Di ba pagka presyo ng bigas lahat iisang presyo? 'Yun, dito iba-iba depende sa sa lugar mo. Kaya 'yun. Ayun lang, tapos mahal yung renta ng bahay, food, sa pamasahe mahal din, yung bus, may oras, tapos yung ticket, mahal talaga. Tapos yung taxes, ayan, sobrang taas din ng tax. Pero, naman, kung may pamilya ka dito sa Finland, masusulit, mararamdaman mo naman yung tax. Tulad ko, kahit nagbabayad akong tax, alam ko naman na may napupuntahan tulad kay Maxine. Ayan, may nare-receive ako dyan na childcare benefits. Tapos, yung sa school nila, libre pagkain, ganun. So, yung tax ko, napupunta kay Maxine. Tapos, sa sa asawa ko kasi unemployed siya. May allowance pa siya, doon lang din napupunta ang tax ko. Kaya sulit naman din.
Pero kung single ka, ayan, lugi ka kasi, di ba, wala kang, yung tax mo, sa tax lang talaga napupunta sa mga ibang tao, di ba? Ganon. Okay na tayo. Tapos, ito, ano pa ba? Ito yung ano, sabi dito yung, ito, yung healthcare delays. Ayan, ito ay based from my experience lang din. Sabi nila okay daw ang healthcare, pero base sa akin, siguro sa ibang bagay, sa ibang lugar, okay. Ayun, may nakausap ako, ano, yung buntis, pag buntis dito okay naman kasi libre lahat. Pero pagka yung mga papacheck up ka, magpapaano ka sa public healthcare, ang tagal tawagan, tapos ano, tatawagan mo, sobrang tagal nilang sumagot. Ewan ko ba, yun ay based from my experience lang. Tapos one time nagpa-check up ako, nag-try ako magpa-appointment sa doktor. Tumawag ako do sa ano, para nga libre public. Sa daming ano, eche-boreche, kesyo okay pa daw ako. Hindi nila agad ano, pagka alam nila na parang hindi naman emergency. Parang gano'n. Unlike sa Pinas na pag gusto mo magpa-check up, edi syempre magbabayad ka, i-accommodate ka nila, ano, diba? Dito, sisingilin ka rin naman, pero hindi ka pa rin nila, ano, basta, ang ano ng healthcare dito, tapos na aksidente ako, ayan, yun dito, diba, nag-vlog ako noon na ano yung mukha ko. Ano, hindi rin ako nagandan sa ano nila sa service nila, tapos nasingil pa ako na magkano sa doktor. Pero walang ginawa dun sa ano, hindi tulad sa Pilipinas, pagka ano ka, talagang ang daming gagawin sa yung laboratory, ang daming na ano sa'yo. Pero dito, wala silang ginawa sa akin talaga. Kahit linis ng mga sugat, hindi nila nilinis. Kaya nagkanda, ano yan, hanggang ngayon meron pa akong peklat dito. Ako na lang naglinis sa sarili ko nun kasi alam ko naman maglinis at nurse naman po ako dito. Ayan, hindi ako naanuhan sa healthcare system. Yun lang ay base sa aking experience. Pero siguro, sa ibang bagay, yan, may mga nakausap ako yun nga sa buntis, okay naman sila. Free lahat, laboratory, ganon. Ayun yung sa akin, hindi talaga. And kasunod, sa religious, cultural, limited religious or cultural infrastructure. Dito, kukonti ang Catholic Church. Meron lang sa Helsinki, tapos hindi ko na alam sa ibang lugar. Tapos, ano pa yun? Limited lang. Hindi katulad sa ibang nung nagpunta ako sa Vienna, ayan, daming Catholic Mass, Catholic Church na napuntahan namin doon. Nakakapagsimba pa kami doon. Dito meron man, pero nasa Helsinki lang, pero wala yung bawat dito. Doon lang talaga sa Helsinki. Yan. And last, ito ay sabi lang sa internet strict immigration policies. Yan. Ang Finland ay merong tight and slow immigration process compared sa ibang European countries. Family reunification laws and permanent residence requirements can be strict and financially demanding. Ayan. Pero hindi ko pa naman na-experience yan. It is based from the internet lang. Pero para sa akin, hindi ko pa na-experience. Yung kinuha ko sila, mabilis naman. So, wala namang problema sa akin. Yun lang. Ngayon, pabago-bago kasi ngayon ang yung policy. So ngayon, mahigpit na yata. Hinigpitan na. Yung mga dadalhin ngayong family yung anak. Kakapalang yata magkakalang yun. Isang taon ba yun? Oo, basta iba na ngayon yung policies.
Buti umabot pa kami doon sa medyo maluwag na policy. So ngayon nabago na naman. Every nababago yan. Bago-bago. Yun lang guys. Ayan, yun ang mga disadvantages na pag gusto nyo tumira dito sa Finland mabuhay. Ayan, summary ko lang. Una, yung climate. Long winters, laging malamig dito, tapos konti ang summer. Ayan. Ikalwa, yung language barrier sa language, yung mahirap ang language. Katlo, yung job market discrimination, yung discrimination pag naghanap ka ng work. Tapos, papat, yung social integration. Though wala nang problema para sa tapos, cost of living dito sa high cost of living dito sa Finland. And healthcare delays. And huli yung religious infrastructure. And immigration policies. Yun lang. Ayan. Comment down below kung ano pang gusto nyong malaman dito sa Finland. Ayan. Thank you guys!